I made another Canadian-style resume for you guys. Ito ay para sa mga application ninyo sa direct hiring sa mga employers sa Canada Jobs. Ipapakita ko sa inyo ang kabuuan nito at ipapaliwanag ko rin kung paano ko ginawa. Kaya stay tuned guys! Hello friends and welcome back! Si Ate Menchi po ito sa ating Menchi's Philcan Life. Naghahatid ako sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa Canada. And this time, it's about how to apply. Yan, madalas yung tanong. So, kung kayo po interesado sa ganitong mga paksa, you may consider subscribing sa ating Menchi's Philcan Live. Pwede rin ninyong i-share ang aking video sa mga friends ninyo. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. At akin na pong papasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Franklin05 Bakilod, kay Imelda Lial, Buang Manubag, Joyax Carcueva, Alma Napoles Likin, Nani Emmy Vlog, John Canlas, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lisel Belenson, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. And now, let's go to our topic! Gumawa na naman ako guys ng isang Canadian style resume na maaari po ninyong gamitin na pattern or gayahan sa inyong paggagawa ng resume sa pag-apply ninyo sa mga trabaho, direct hiring sa mga employers ng Canada. So, guys, ano ba ang aking ginawang resume na ito? At para kanina ito, para saan ito, anong trabaho? Ayan, ang ating pag-uusapan. Sa pag-apply po sa mga direct hiring sa employers, ang mangyayari, kapag kayo ay ini-hire ng isang employer, alam na po ng Canadian employer yan na kung direct kayong nag-apply, kukuha sila ng agency para mag-asikaso ng mga papeles ninyo. Dahil hindi na po nila rin nagagawa na sila yung mag-asikaso pa ng mga papeles ninyo, no? So, yan po ang mangyayari na sistema. At yan din po ang gusto ng Philippine Consulate. Okay, so, paano ba ma-hire sa direct hiring o yung kayo mismo yung nag-apply? Kasi dalawang paraan po, di ba? One is agency at one is direct hiring. Okay, so, sa direct hiring guys, kailangan maganda ang inyong Canadian style resume para mapansin kayo ng employer. Alam naman ninyo na napakarami pong ibang mga aplikante coming from all over the world. At alam din naman ninyo na artificial intelligence na po or mga computers na ang nag-i-screen ng inyong mga resume bago nila ito mapili na isa sa pwede nilang i-consider. At ito ang aking mga pointers sa inyo sa paggawa ng Canadian style resume. Unang-una, kailangan tailored po ito sa job na ina-applyan. Anong ibig sabihin ng tailored? Dapat match po ito doon sa trabahong inyong ina-applyan. Kung ano yung mga hinihingi at requirements doon sa job, dapat may pakita ng inyong resume na meron kayo noon. Dapat din ay merong keywords ang inyong resume. Ano po ba yung keywords? Ang keywords, guys, ay ang mga salita na kinuha ninyo mula doon sa job posting. Nilagyan ko po ng highlight na yellow yung mga keywords na kinuha ko doon sa job. At mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng todo. Sa Canadian style resume, guys, iniha-highlight nyo rito ang inyong experience, skills, and other qualifications. Sa Canadian style resume guys, wala na po itong mga personal information ninyo. Maliban na lamang sa inyong pangalan, address, at contact information. So wala na po yung birthday, wala na pong picture, wala na rin pong mga religion, gender, nationality, timbang, at iba pa. Hindi po yun importante sa pag-a-apply sa Canada. Isa pa, kailangan din po ay honest and truthful ang nilalaman ng inyong Canadian style resume. And today, ang atin pong resume ay housekeeping room attendant. Paano ko ba ginawa ang Canadian style resume na ito? So guys, nakita ko ang job na ito na housekeeping room attendant sa Job Bank.
At ito po ay posted noong November 1. So, click natin at ating basahin ang nilalaman. Mula po sa Government of Canada, Job Bank, Housekeeping Room Attendant by Gav Enterprises Limited DBA, The Chinook Motel and Oasis Motor Inn. Sa Kelowna, BC or British Columbia, $17.50 per hour po ang sweldo. 40 hours per week. Ito ay permanent employment full-time. At 10 ang vacancies, guys. Mayroon pong application for LMIA. Ang employer, sang-ayon sa overview, no degree or certificate required, and we will train kahit walang experience. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, mas may chance kayong ma-hire kung kayo'y may experience sapagkat maraming iba ang mag-a-apply na mayroon ding experience. Ang mga task and responsibilities, guys, sweep and mop the floor. Mga simpleng task lang ito, guys. Dusting the furniture, vacuuming the carpet, making beds and changing sheets, distributing clean towel, disinfecting rooms, and attend to guest request, pick up. Hindi ko na lahat binasa, guys, kasi pwede naman ninyong mabasa kung kayo interesado. Work condition, repetitive task, physically demanding, attention to detail, and personal suitability po. Kaya ako binanggit sa inyo, guys, ang mga detalles na ito sapagkat dito po kayo kukuha ng mga keywords sa mga words na nakasulat dito. Like sa task, pwede nyo rin kunin itong mga attention to detail, flexibility, at iba pa. Ayun. So, mag-lift po kayo ng mga words dito na pwede ninyong i-ugnay sa sarili ninyo at gamitin sa mismong resume. Yun po ang sinasabi natin na keywords. May tanong nga yung isa nating viewer, paano po kung wala akong nilagay na keywords? Anong mangyayari sa aking resume? As you know, ang nagbabasa po ng resume initially ay ang computer o ang scanner. So, pipiliin lang po ng scanner yung mga resume na may matching words, and those are the keywords. Yun, guys, no? Yun, pag nagawa na ninyo ang inyong resume, i-click lang po ninyo itong show how to apply, and usually ay meron pong email address na nakalagay dyan, chinookoasisltd@gmail.com. Mag-email lang kayo ng inyong cover letter, make it impressive. Meron din po akong ibang video all about paggawa ng cover letter. At i-attach po ninyo ang inyong Canadian style resume na ginawa. Okay, guys, so narito po ang close-up look natin sa ating resume. Una, lalagay natin ang ating header, ang inyong pangalan, address, contact information. Kasunod na po ay ang career summary. By the way, ang format natin, guys, ay functional format. Ito po yung simple lang, inuuna natin ang skills bago ilagay ang mga work experience. And if you will see, nakapaglagay po tayo ng 13 na keywords, guys, galing doon sa job posting. Basahin natin ang career summary. Efficient and dedicated housekeeping room attendant with 5 years of experience in cleaning and hotel housekeeping duties. Organized and flexible with exceptional attention to details and customer service skills. Adept in handling customers' requests quickly and all aspects of multitasking. So, ang career summary, guys, is a brief summary of yourself focusing on your career, on your skills, at kung bakit kayo ay fit sa job. Kasi meron kang 5 years experience at ini-highlight ko, guys, yung ilan sa mga keywords. Yan. So, sa career summary pa lang may keywords na tayo, guys. Okay? Flexible, customer's request, at saka itong attention to details. Okay? Kasunod na yung skills and qualifications. Bakit ginawa kong skills with qualifications? Para mas malawak ninyong maipakilala at ma-describe ang inyong sarili. So, ayan po yung 5 years experience nyo. Kunyari, depende na po sa inyong experience kung gaano kayo katagal sa trabahong ito. And then, kayo'y nag-aral, meron kayong certificate in housekeeping and sanitation, skilled in room keep-ups such as making beds and changing sheets, keywords yan, guys. At saka proficient in cleaning, sweeping, etc. Keywords din yan.
Meron din namang skills and qualifications na hindi galing sa job posting. Excellent supply management skills. And lastly, keen attention to guest requests for supplies and other queries. Yan guys. So, there's no perfect rule sa paglalagay ng mga skills ninyo or qualifications. Just think of a way na ma-showcase nyo ng husto ang inyong galing at nalalaman sa trabaho. Okay guys? Now, kasunod na nito ay ang work history. Tingnan natin na. I-fold ko lang ng konti para may close up ko sa inyo. Ayan. Oops. Work history. Gawa-gawa ko lang po itong mga work history at mga lugar, mga pangalan ng hotel. Room attendant, kunyari naging trabaho nyo at kasalukuyan pa kayo nagtatrabaho. Silver Hotel, Manila, Philippines. Tapos may petsa po yan. From 2021 up to current or kasalukuyan. Yan. And then, ilalagay ninyo ang totoo ninyong mga naging o ginagawa ng mga job description ninyo, and accomplishment na i-link pa rin ninyo sa ating job posting. Kaya meron pa rin kayong mga keywords dyan guys. No? Hindi ko na po isa-isahin. Meron tayong sweeping, mapping, etc. Changing of beddings, reporting of lost and found. Yan po ay nandun sa ating job posting. Train and mentor new hired housekeeping, wala po yan doon. Pero kung ginagawa ninyo, ilalagay din ninyo guys. Same with isa pang trabaho na kunyari ay trinabaho rin ninyo sa Best Days in Makati City, Philippines. Wala pong tunay na ganyang hotel. Gawa ko lang po yan. Then yung PETSA, importante po yung PETSA, January 2018 to December of 2020. Kadugsong yan ng inyong current na trabaho dito sa January of 2021. Okay? And then the same thing, yung pong mga naging trabaho ninyo, iugnay ninyo sa hinihingi ng kasalukuyang job na ina-applyan ninyo. Okay guys? But ang rule natin is it should be honest and truthful. Kaya yung tama lang po at yung totoo lang ang ilalagay ninyo guys. Okay? Sa education naman, kung anong inyong pinag-aralan, kung may bachelor kayo, ilagay ninyo kahit hindi related. Pero i-highlight nyo muna sa unahan kung ano yung related ninyong training or education. Housekeeping and sanitation program, gawa-gawa ko rin lang po yan. At depende na sa inyong pinag-aralan. Okay? Kung hindi kayo natapos ng college, ilagay niyo po kung anong hanggang saan kayo natapos at saka kung high school, ilagay din ninyo. Kung may college na kayo, huwag nyo nang ilagay ang high school. Training, kung magkaroon kayo ng OJT or on-the-job training, ilagay din po ninyo at maaaring makita rin yan na employer na puntos din para sa inyo. Take note guys, hindi nyo isi-send ng ganito ito ho. I-revise po ninyo. Gagamitin lang po ninyo itong format or pattern sa inyong sariling mga resume. Meron na rin po akong ibang mga nagawa na resume writing videos sa ating YouTube channel na pwede rin po ninyong tingnan. Hanapin na lang po ninyo dyan at makikita nyo ang iba pang mga ways on how to write Canadian style resume. So guys, meron na naman kayong another pattern or maaaring gayahan ninyo sa paggagawa ninyo ng inyong sarili na Canadian style resume. Good luck sa inyong paggagawa ng resume at sa inyong mga pag-a-apply. At sana'y mapansin kayo at ma-hire ng Canadian employers. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, you may consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philcan Life. I-share ang aking video sa mga friends ninyo. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Thank you po sa ating mga channel members sa inyong support. Thank you kay Franklin O5 Bakilod, kay Imelda Lial, Buang Manubag, Joyax Carcueva, Alma Napolis Likin, Nani Emmy Vlog, John Canlas, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lisel Belenson, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yun na muna guys. Paalam na po si Ate Menchie mula po sa Toronto, Ontario, Canada. Bye-bye! See you next time!